kapag mababalitaan mo o alam mo, no, na yung mahal mo sa buhay may sakit, hindi biro yun, di ba? Tama ba ba? Narinig niyo po ba ako dyan? Yan. Kapag nakikita mo o nababalitaan mo yung mahal mo sa buhay may sakit, hindi biro yun, no? Ako, kami, medyo malayo kami, pero may Facebook naman, di ba, no? So nakakapag-chat-chat naman tayo. Yung mabalitaan mo yung mahal mo sa buhay na may sakit, hindi biro yun. Eh lalo na siguro yung katabi mo, no? Lalong mas masakit kapag dumating yung kamatayan. Mas masakit yun, no? Kaya okay lang umiyak, no? Tako tayo eh, di ba? So okay lang umiyak, pero ang isang hiling ko lang, huwag niyo itotodo ha. Kasi baka sumobra yung pag-iyak, mangayaya tayo ha. So, ang ibig kong tukuyin, okay lang umiyak, pero huwag sanang itodo kasi baka naman maapektuhan din yung ating physical na katawan. Isipin din natin yung ating physical na katawan, and secondly, yung pang mga umaasa pa sa atin, no? Yung mga umaasa pa rin naman sa atin para atin silang sikasuhin sa madaling salita. Nung ako mismo, personal, sabi ko nga, ako, matagal na ako mangangaral, no? I am unordained and licensed minister of the gospel since 1990. So, tagal-tagal na, no? So, ilang taon na ako mangangaral, no? Naikot ko na yung buong Pilipinas, naikot ko na ang maraming bansa. At sanay na sanay akong mag-service, no? Mula sa child dedication, birthday celebration, dibu, kasal, everything, no? Hanggang sa ganito. Sa totoo lang, mamaya, malamang nandun naman ako sa Nangka St. Peter para mag-funeral service, no? Mamayang gabi. Last Monday, I was there in Concepcion 1 sa Higlaya, ni Kimbo. Nakapag-service din ako doon. And last Tuesday, andun din ako sa Nangka, no? So wala nang pahinga, no? Alam niyo ako kahit na nagpi-funeral service ako, never akong tumitingin sa loob ng ataol. No? Never, no? Bagamat hindi naman ako natatakot, no? At saka hindi naman ako naniniwala sa aswang. Ano po, no? Kasi yung aswang, bagamat sabi nga nila may aswang, pero ano yun, evil spirit yun. Pero kapag mahal mo sa buhay ang nawala, no? So walang problema na pagmasdan mo, tingnan mo, no? Actually, ang tiningnan ko lang yung si Ande nung nakaraan sa Mambusaw Capiz, no? At sa ngayon, ito ulit si Ali. Pero medyo malungkot nga lang sapagkat ay huling pagmamasid ko na sa kanya, no? At sabi ko nga kagabi ay akala, minsan nga binabanggit ni Uncle, hinahanap niya yung panganay niya, si Ricky raw. Pero hindi ako yung panganay niya kasi magkakasama kami sa bahay noon. At ako yung nag-aalaga din kay Ali. At pati kay Baby, ako nag-aalaga. Si Del, inabot ko pa yan eh. Pero si Joey, hindi ko na inabot. No? So, pero si Laura Del, hindi ko gaano nang naalagaan. Pero si Ali, naalagaan ko siya at saka si Baby. Sabi ko nga, ang tawag namin kay Ali noon, si Mats. Kasi malaki mata eh. Natawag namin sa kanya si Mats. Eh, may matramilyo pa naman noon. So tawag namin sa kanya, Mats, no? Kasi malaki. Malaki mata. So laruan namin siya noon eh. Siya yung una naming laruan. Tapos sumunod si Baby. So ako personally, medyo malungkot kasi ay ito na yung huling pagkikita namin, no? Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos, no? Basahin ko lang itong sinasabi sa John na sa John 11, 25 and 26. John 11, 25 and 26. Sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay.
At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, may kalungkutan na si Ali ay wala na sa piling natin ngayon, no? Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos nung nasa hospital siya, ay nasa meeting ako talaga actually that time. Pero natanggap ko yung message ni Baby, no? Si Doc Sheila ay nasa province, gusto mong kumilos, hindi makakilos, ay minessage na rin ako. So nasa meeting ako that time, sinikap kong lumabas, no? Nag-excuse ako, tapos lumabas ako at sinikap kong tawagan si Ali, no? At bagamat hindi ko siya nakausap, pero ayon kisali ay tumatango-tango siya, no? Nung kinakausap ko siya. No, although hindi ko na narinig yung tinig niya, pero based on yung sinasabi ninyo ay okay siya. So that time, expected ko okay na siya, no? So ako mismo masaya na rin sa sarili ko, tapos pumasok na uli ako ng meeting, no? Pero nalungkot ako nung gabi at nag-message si Baby na si Ali ay wala na. So nakaramdam ako ng kalungkutan sapagkat hindi talaga yon ang inaasahan ko. Pero ganun po man, sabi sa John 11:25 and 26, yung buhay daw natin nagmumula sa Diyos. At siya rin ang muling pagkabuhay. At ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay kailanman. So kaya sa oras na ito, merong kalungkutan na nawala siya, pero pinagpapasalamat ka sa Diyos, nasa langit siya, sigurado ako ron. Bakit? Kasi ako mismo ang nag-pray sa Kanya that time. No? Ako mismo. Kung yung mundo ay inililigtas ko, no? Kasi ako ay full-time minister of the gospel, nag-full-time ako ng 1988. Iniwan ko lahat, no? Iniwan ko yung business na pinapatakbo na Uncle Totoy, pero lahat yan ay nanggaling sa tatay ko. Sa tatay ko nagmula ang lahat ng iyan. Mula sa probinsya ng Mambuso, Capiz, lumuwas ang tatay ko ng Manila. Nagbibenta ng bumibili ng librong second hand. Tapos inaayos niya, binibenta niya. Kung ano pinasok ng tatay ko, hanggang yung tatay ko ay umunlad, yumaman, maraming pera. So yung mga mahal niya sa buhay, especially mga kapatid niya, dinala niya sa Manila, pinatira, pinag-aaral. So ibig sabihin, yung kabuhayan nila, yung tinapos nila, lahat yan ay nagmula sa tatay ko. Kaya lang yung tatay ko ay maagang binawian ng buhay. No? Maaga siyang binawian. Yung tatay ko kamukha ni Uncle Jun, no? Yan, si Jun, kung tawagin namin, si Jun Junior, yan, mga magagandang lalaki kami. Yung mga karilyo, mga magagandang lalaki, no? Basta may dugong karilyo, wapo yun. No? Pag babae, maganda. Yan. Ganun yun. Totoo yan, di ako nabibiro. Hindi joke yun. Totoo yun. So, joke yun, joke yun. Hindi joke yun, hindi pala joke yun. Totoo yun. Totoo. So ngayon ay, yun nga, may kalungkutan sa puso, pero pinagpapasalamat ko si Ali, nasa langit ngayon. No? Yung katawang lupa niya ay babalik na sa alabok, no? Pero yung espiritu at kaluluwa niya, nasa langit na yun. Masaya na siya ngayon, kapiling ng Diyos, kapiling ng mga angel. So nalulungkot tayo kasi nawalay siya sa atin, pero siya ngayon masaya sa langit, no? At ang kagandahan ngayon ni Ali, doon sa langit, wala nang pain doon, nothing, no pain, no tears, no? Wala na. Kaya sa oras na ito, before na tayo mag-pray, gusto kong aliwin nyo yung mga sarili ninyo na although si Ali ay nawalay sa atin, pero nasa langit siya ngayon. No? Ako mismo sigurado ako kasi ako mismo yung nag-pray sa kanya bago yung kanyang pagpanaw sa mundong ibabaw na ito. Ang pangarap natin palagi, mahabang buhay, di ba? No? Pero may hangganan ang buhay sa mundong ibabaw na ito. 70 years old, 80 years old, wala na tayo rito sa mundong ibabaw. 90, bonus na yun. 100, bibihira na yun, no?
Kaya may hangganan talaga ang buhay sa mundong ibabaw, sa ayaw natin at sa gusto. Sabi nga ng mga ngaral 3:2, no? May panahon ng pagsila, may panahon ng kamatayan. Kaya sabi nila, una-una lang yan eh. Siya ngayon, bukas tayo naman. Kaya meron talagang panahon ng kamatayan. Kaya ngayon ay si Ali ay nasa langit na siya, no? Kaya nawa, no, ang bawat isang nandito at na inaabot ng tinig na ito, pakanasain natin na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito ay pumasok din tayo ng langit, no? Kasi masaklap kung si Ali nasa langit tapos yung iba pupunta ng impyerno, walang reunion. Walang reunion. So maganda na malalayo man tayo sa isa't isa o magkahiwa-hiwalay man tayo isang araw, no, ay magkita-kita tayo sa langit, di ba, no? No, mag-reunion tayo sa langit. Kaya sikapin natin, no, na magbalik loob sa ating Panginoon. Isuko na yung mga bisyo at kasalanan, no? Huwag na yung huwag na tayong pa-side-bit pa, no? Iiwas sa bisyo, babalik na naman. Iiwas sa bisyo, babalik na naman. Huwag ganon. Ihintayin pa ba natin nasa bedridden na tayo? Saka natin totally i-give up ang bisyo at kasalanan? Huwag ganon, no? Ngayon pa lang mag-decide na tayo, huwag na tayong pabalik-balik, di ba? O, di ba, eto na tayo, matuwid na tayo, babalik na naman tayo sa bisyo. Matuwid na naman tayo, babalik na naman tayo sa bisyo. Paano kung nasa bisyo ka at bigla kang namatay? Di tepo ka, impyerno punta mo. So, pag nasa langit ka na di ba, matuwid ka na, no? Kaya-kaya nating iwasan yan, no? O, kaya. Ako nga, lalaking tao, pero iniwanan ko na yung mga bisyo at kasalanan eh. Hindi na ako umiinom ng alak. Tubig na lang. No? Ganun yun. Tubig na lang. No? O, kay Red Horse pa yan, kay Alfonso pa yan, kay Chuck Daniel pa yan. Kahit na anong klase, Gil Bulag, Cuatro Cantos, Tandoa. Iniwanan ko ng lahat yung mga bagay na yun. Di na rin ako nagsusugal. Di na rin ako nagmumura. O lahat ng mga bisyo at kasalanan, nalimutan na yun. Sabi ko nga, kaming magkakapatid, ABS-CBN kami. Alak, babae, sugaw, sauna, kabaret, bar, nightclub. Pag hindi nag-beer house sa loob ng bahay, umiinom, adik eh. Oo, gabi-gabi umiinom kasi adik nga eh. Pero salamat sa Diyos ay naranasan yung pagbabago. Kaya isang pakiusap ko sa bawat isang narito, no? Ang buhay ay hindi natin tanto. Napakahirap arugin ng buhay. Ang pangarap natin, humaba ang ating buhay, pero pagkamisan, ang hirap arugin. Hindi mo alam bukas, baka wala na tayo. Kaya bago maging muli ang lahat, magbalik loob tayo sa Panginoong Hesus. Magsisi ng kasalanan at tumaligod na sa mga bisyo. At kung tayo nasa Panginoon na, huwag na tayong aalis, no? Kaya ako natutuwa na si Elia ay kumakanta para sa Panginoon, no? Kaya iba hindi kumakanta para sa Panginoon, eh, no? Nagtitiktok sila na kung ano-anong kanta sayaw, no? Pero hindi sa Panginoon, no? Kumikita nga sila ng pera, di ba? Kasi nagpa-vlog sila, eh, no? Kaya lang, hindi sila nagbibigay ng glory to God. Eh kahit naman hindi ka mag-monetize, di ba, no? Kung sa Panginoon naman yung ginagawa mo, eh pagpapalain ka ng Panginoon. At sabi ko nga ay kung wala siguro kami sa Panginoon, siguro yung biyaya ay hindi nararanasan. Pero pag nasa Panginoon ka, ang biyaya ay nararanasan talaga. Kaya kung nakakaranas tayo ng kahirapan ng buhay o kakulangan sa buhay na ito, eh lumapit tayo ng totohanan sa Lord. Kasi ang Lord ang nagpapasagana at nagpapala sa atin. Okay? So hindi ko nahahabaan, lapit kayo ng konti rito. Pwede bang yumubo tayo saglit at pumigit? No? At taas natin yung ating kanang kamay patungo ng langit. Sabihin nyo ito, Panginoong Hesus. Lakasan po natin, Panginoong Hesus. Hindi ko po alam kung kailan ako mawawala sa mundong ibabaw. Ngunit, ang nais ko po, ako'y pagalingin ninyo. Bigyan ninyo ng mabuting kalusugan. Pahabain niyo po ang aking buhay. Kasabay po nito, dakilang Diyos, nagbabalik loob ako sa iyo. Patawarin mo po ako.
Ano man yung mga bisyo ko, ano man yung mga kasalanan ko, ano man yung mga maling ginagawa ko sa isip, salita at sa gawa, tinatakwil ko na. Tulungan mo po ako na magbago buhay. Tulungan mo po ako na magtuwid ng landas. At sa oras na ito, bukas ang aking puso. Pinapahayag ko, Panginoong Hesus, na ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. At mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Huwag niyo na pong papahintulutan na ako ay mawali sa iyong piling kahit kailan. Ilayo niyo po ako sa mga tukso at bigyan niyo ako ng kalakasang huwag malaglag sa mga tukso. Ilayo niyo po ako sa mga maling barkada, mga maling tao, at tulungan niyo po akong makapagdesisyon araw-araw ng tama. Salamat po, O Diyos ng marami, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen at amen.